Matagumpay nga po mga idol na naipanalo ng Golden State Warriors ang kanilang laro kontra sa Houston Rockets 133-110 sa pangunguna ng Splash Brothers na sina Stephen Curry at Klay Thompson na merong parehong 29 points. Bukod nga po sa kanilang dalawa, kumuha rin naman ang kanilang starting center na si Trayce Jackson-Davis ng 20 points, 5 rebounds, 4 assists. Well, hindi nga kagaya ng mga nagdaang laro ng Golden State Warriors, madalas na nga nilang ginagamit si Trayce Jackson-Davis sa front court at malimit na lamang pinapaglaro si Draymond Green bilang sentro. Alam rin naman nga po ng Warriors na kailangan nilang gumawa ng adjustment at samantalahin ang pagkakaroon lamang ng Rockets ng small ball dahil sa kakulangan ng sentro sa pagkawala ni Alperen Sengun. At naging successful rin naman ito sa naging laban nila matapos nilang ma-out rebound ang Rockets. Maliban dyan, mas madali na rin naman nga silang nakakapagtala ng punto sa ilalim gayong sila ang mas dominanting kupunan. Samantala, bagamat man walang laro ngayong araw ang Los Angeles Lakers, pabor rin naman nga sa kanila ng husto ang resulta ng isang game matapos manalo ang New York Knicks laban sa Sacramento Kings 120-109 since dahil nga dyan bumagsak na nga sa 44 wins, 32 losses ang record ng Kings sa West na siyang rason bakit bumaba sa 0.5 games ang kalamangan nito sa Lakers. Ibig sabihin malaki ang tsansa ng Lakers na masolo ang ika-8 seed at di kaya ika-7 seed sa mga susunod na araw. Sa ngayon, meron na lamang nga pong natitirang 5 games ang Lakers kung saan dalawang teams lamang ang magpapahirap sa kanila kagaya na lamang ng top team na Minnesota Timberwolves at ang napakainit na Golden State Warriors, habang ang natitirang tatlong kupunan ay ang Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans na pare-pareho rin namang nag-i-struggle na manalo kaya mukhang magiging madali para sa kanila na makuha ito. Ibig sabihin maswerte para naman kahit papano ang Lakers sa kanilang last 5 games, lalo pat kapag naipanalo nga nila ang mga ito, maaari nga talaga silang umabante at masigurado ang pwesto sa playoffs na siyang ikinatatakot ngayon na mangyari ng mga teams at fans ng Sacramento Kings at Pelicans na parehong sasabak sa napakahirap na game schedule. Sa kabilang banda, dahil nga sa napakagulong standing ng West at magkakadikit na record dito, hindi pa rin naman natin alam kung ano-anong mga kupunan ang aabante sa playoffs at kung sino ang makikipagsapalaran sa play-in. Bukod dyan, hindi pa rin naman natin alam ang mga magiging match-up sa first round. Maging ang defending champions na Denver Nuggets, hindi pa rin naman alam kung anong pwesto sa West ang kanilang makukuha since maaari silang maging top 1 o kung hindi naman maaari silang bumagsak sa ikalawa o ikatlo. Pero isa lang naman ang masisigurado nila ngayon ay ito nga ay ang katotohanan na pagkakaroon nila ng home court advantage. Maliban dyan, may ilang mga analyst na rin naman ang nagsasabi na ang Denver Nuggets pa rin ang itinuturing na team to beat o problema sa West since mas gusto pa rin naman nga ng ilang mga teams na maiwasan ito sa simula. Alam rin naman nga po ng ibang kupunan kung gaano pa rin kalakas ang Denver Nuggets kahit may ilang mga players ang nawala sa kanila. Kaya di na nga nakapagtataka bakit halos majority sa mga team sa West ayaw na makatapat agad ang defending champions sa first round. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.